Magbibigti talaga siya, P. Tapos ito pa yung pinakamalupit na nangyari sa buhay ko na nakipag-break ako sa kanya araw ng birthday niya. Kaya hindi niya ako makakalimutan. Syempre, nawala na sa isip ko yun na birthday niya. Kasi nga, syempre, ang dami na naming katoksikan sa relasyon. Alam niyo yun. Yung parang hindi mo na maaalala na shit, birthday niya pala. Hindi ko naman alam. Hindi ko na naisip yun. Kasi nga, parang gusto ko na lang makawala sa kanya. Gusto ko nang makipag-iwalay talaga. Kaso kasi, nung time na una-una pa lang, nakipag-iwalay siya. Yun nga, magpapakamatay si bakla. Like, magbibigti siya. Parang, feeling ko nasa teleserye ako. First time ko maramdaman yun sa kanya. Na parang siya kasi yung parang pinaka-serious relationship ko. Kasi 'di ba 4 na yung naging ex ko. Yung dalawa kasi parang puppy love lang since basta puppy love lang talaga. Tapos siya, yung pangatlo, siya yung parang pinaka-serious and medyo, alam mo yun, medyo matured na ako ng konti. Alam mo yun, yung parang as in talaga, seryoso. Kasi medyo ano rin yun eh, medyo ahead. Kasi ano lang ako nun, di ko nga alam kung 18, 19 or 20 ako nun. Siya mga 27 or 28 nun, nung kami. So, siya na yung parang pinaka-serious kong relationship. Yung hindi ko nga makakalimutan na parang mala teleserye. Ganito yung nangyari, B. Nasa kotse kami. Gusto niya, iuwi niya ako sa bahay niya. Sabi ko, uwi mo na ako sa bahay namin. Kasi nga, ayoko na, ganyan-ganyan. Oo, parang ganun, B. Stop the car talaga. Kaya nga sabi ko, parang nasa teleserye. So sabi ko, umiiyak na ako, B. Umiiyak na talaga ako. Ayaw niya, sabi niya, hindi, aayusin natin tong relasyon natin. Walang magbe-break. Ganyan. B pala decision siya. Promise talaga. So, iyak ako ng iyak. Sabi ko, uwi mo na ako, please. Alam niyo yung parang sinasabi ko na lahat yung yung magagaan lang para sinasabi ko na na hindi kami magbe-break, ganyan. So medyo kumalma siya. So sabi ko, dadaan lang ako ng 7-Eleven. Dadaan mo muna ako ng 7-Eleven. E di parang yun na yung chance ko na makaalis sa car niya. Sobrang ito yung pinaka nakakatawa. Bumaba ako ng 7-Eleven. Tanda ko pa kasi hindi ko makakalimutan talaga yun. Bumaba ako ng 7-Eleven, di ba? Pagbaba ako ng 7-Eleven, nagtago ako. Nagtago talaga ako para hindi niya na ako makita kasi nga gusto ko na talaga umuwi nun. Kasi nga natatakot na ako sa kanya. Bumaba ako ng 7-Eleven. Nagtago ako sa likod. Hindi niya napansin. Nung hindi siya nakatingin, lumabas ako ng 7-Eleven. Naglakad-lakad ako. Nagtago ako sa may taxi, B. Ay, hindi pa pala. Malapit sa may taxi pa lang nun. May taxi kasi doon na parang nakapark. Sa may yun eh. Nangyari to sa may malapit sa may Fisher Mall. B, tanda ko pa talaga, di ba? Madaling araw yun. So, yun na nga. E di, nakita niya ako na naglalakad. Naglalakad ako papuntang taxi. B, hinila niya ako, B, promise. Hinila niya ako, B. As in, hinila niya talaga ako. So, hiyang-hiya ako kasi nga ang daming tao, ang daming nakakakita. Tapos, umiiyak pa ako sa takot. Alam niyo, parang ganun. Walang tumutulong kasi nga, matatakot din sila dun sa ex ko. Like, parang, walang mga alam dito, ganyan. Tapos, pumara ako ng taxi. Kasi nasa kalsada nga lang kami, along the highway nga lang. Pumara ako ng taxi, B. Tapos, sabi ba naman niya sa taxi driver, huwag ka alam dito, umalis ka na, ganun. Sinarado niya yung pinto ng taxi, B talaga. Tapos, umiyak na naman ako, nagmamakaawa na naman ako sa kanya. Tama na, please. Sige, nasasakay na ako ng sasakyan. B, ang ginawa ko, hindi ako sumakay ng sasakyan. Tumakbo ako. Tapos, hindi niya alam kung saan ako nagpunta. Yung pala, nagtago ako doon sa likod ng taxi. Sa kabilang side naman. 'Di ba? Kunyari,
dito kami sa gitna. May papunta dito, may taxi. Yung papunta dito, may taxi rin. So, yung papunta naman dun, nagtago ako sa taxi. B, sobrang talino niya. B, alam mo yung ginawa niya, kaya nakita na naman niya ako. Sumilip siya sa ilalim ng taxi, B. Nakita niya, B, yung paa ko. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari. Nakita niya, B, yung paa ko. Sumilip siya sa ilalim. Gago, ang talino. So, nakita niya na naman ako. Hindi na naman ako nakatakas. So, hinila na naman niya ako. Sumama na lang ako, B, kasi pagod na akong tumakbo. So, sumama na lang ako sa kanya. Kasi ayoko na nga umiyak kasi nga, nahihiya ako, ang daming tao. Alam mo, hindi pa ako kakumelo nito like, hindi pa ako medyo kilala. So, wala naman nagbi-video. Buti na lang talaga, hindi pa ganun kasikat nun yung yung mga video-video pag, kasi ngayon, 'di ba, may konting nag-aaway lang sa kalsada, bibidyohan, may konting ganap lang, video agad yung mga tao, 'di ba? Eh dati, wala namang ganun-ganun agad. So, buti na lang talaga hindi pa sikat yung mga ganyan-ganun. So, sumama na lang ako. So, nung pauwi na kami sa bahay nila, ito na nga, yung kama niya, double deck kasi yung kama niya. Ngayon, siwakla ko munang sinturon. Kasi nga, desidido na talaga ako makipaghiwalay. Eh, kinabukasan nun, birthday niya na, wala na sa isip ko nga nun. Kasi nga, ang dami na nangyayaring katoksikan, diba? So, kumuha siya ng sinturon. Tapos nabibigti siya dun sa may tawag doon, double deck ng kama namin. Hindi ko alam kung matatawa ako or maiiyak ako or maaawa ako sa kanya. So ako naman pinipigilan ko siya. Oo na, tigil mo na yan, ganyan-ganyan. Hindi na nga ako makikipag-break sa'yo. B, nung nakatulog na, no? Ito na nga, nung nakatulog na. Eh di may chance na naman akong umalis. Tulog na siya. Hindi ko kasi matawagan nun sila mama kasi hindi nila alam yung nangyayaring sitwasyon kasi ayoko rin naman na maano siya nun, ang tawag dun. Kasi syempre kilala ko yung mama ko pag nagalit, yung papa ko pag nagalit, alam niyo yun. So parang pag may problema kami lang, yung parang ganun lang. Ayoko na rin mag-alala nga nun. Kasi syempre na rin yun, madaling araw na rin yun, diba? Nasabi ko na lang nun, kinawento ko na lang din yun nung wala na kami. Doon ko na lang din na kwento kay mama. Kasi sobrang ganun pa nun. Nung wala na kami, pupunta pa yun ng bahay, B. Nakikipag-inuman yun kay papa. Tapos, makaawa siya sa papa ko na ganyan. Napag-ayusin kami, ganyan. Tapos, minsan paglasing siya, hindi siya uuwi, ganyan. So, sobrang hassle. As in talaga. Sobrang hassle. As in hassle talaga. Basta. So, yun na nga. Kinabukasan na nga is birthday niya na, diba? So, nung umaga na nga na yun, nung nakatulog na siya, nung pagkagaling namin sa bahay nila, nakatulog na siya, yun na yung time na umalis na ako. Tapos, tinext ko na lang siya na sabi ko, please lang, please lang, huwag mong anuhin yung sarili mo, ganyan-ganyan. Ang dami ko sinabi. Sabi ko, ayoko na, tigilan natin talaga to. Kasi, yun nga parang, kaya pa ako nag-stay kasi naawa ako sa'yo. Awa na lang talaga yung, na-feel ko ganyan kasi, sobrang toxic na talaga. Promise, ikaw na lang talagang aayaw talaga sa mga nangyayari. So yun. Yun na nga, kinabukasan na nga noon, birthday niya. Tapos sabi niya sa akin, nakikipag-break ka talaga sa araw pa ng birthday ko. Wala na sa isip ko na birthday niya yun. So, kinuwento niya pa yun sa TV, Kinuwento niya yun sa TV kasi in-interview siya. Parang sabi niya, ewan ko kung nasa YouTube yun. Parang sabi niya, ano yung hindi mo makakalimutan na experience mo? Sinabi niya, yung nakipag-iwalay yung ex ko sa araw ng birthday ko. Sinabi.